of my way, boy. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang alamat ng Ten Rings ay ikinukwento na sa loob ng libu-libong taon, at sa bawat henerasyon ay lalo itong lumalawak. Sa pinakasentro ng kwento ay isang lalaki. May nagsasabing natagpuan niya ang mga singsing sa isang bunganga ng bulkan, ang iba naman ay nagsasabing mula ito sa isang libingan. Ngunit ang alam ng lahat, ipinagkaloob ng mga singsing sa kanya ang kapangyarihan ng isang Diyos at ang biyaya ng walang hanggang buhay. Maaari sana niyang gamitin ang mga kapangyarihang ito para sa kabutihan, ngunit pinili niyang gamitin ang mga ito upang makuha ang pinakamatagal na niyang ninanais, kapangyarihan. Nakipagdigma siya laban sa daan-daang mga tao at ginamit ang lakas ng kanyang mga singsing upang magwagi sa mga labanan ng mag-isa. Habang lumilipas ang mga taon, lalo siyang sumikat at nakabuo ng sarili niyang hukbuna. Sa paglipas ng mga siglo, ay kumalat sa bawat sulok ng mundo. Kumikilos sila sa mga anino, pinababagsak ang mga pamahalaan at binabago ang takbo ng kasaysayan. Hanggang sa dumating ang 1996, matapos habulin ang yaman at kapangyarihan sa loob ng 1,000 taon, natuklasan ni Wenwu ang isang bagong ambisyon. Ninais niyang matagpuan ang talo, isang nakatagong nayo na puno ng mga nilalang na may kapangyarihang mystical at sinaunang mahika, kung saan isinasagawa ng mga tao ang sining ng pakikipaglaban ng mga Diyos. Sa gitna ng kanyang paghahanap, habang nasa loob ng kagubatan, may kakaibang nangyari. Nagsimulang gumalaw ang mga puno. Habang sinusubukang iwasan ang mga ito, nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan at nahulog sila sa kailaliman. Lahat ay bumagsak, maliban kay Wenwu na nakalabas ng sasakyan sa tamang oras. Makalipas ang ilang oras, habang naglalakad siyang mag-isa sa kagubatan, natagpuan niya ang pasukan patungo sa talo. Gayunman, ang nayon ay binabantayan ng isang babae na nagngangalang Li. Inutusan niya si Wenwu na umalis, ngunit nagpasya si Wenwu na hamanin siya sa isang duelo. Sa sandaling iyon, iniwasan ng mandirigma ang mga atake ng kanyang kalaban at ginamit ang lahat ng kaalaman niya sa martial arts upang talunin siya gamit ang magaang ngunit eksaktong mga suntok. Pinagharian ng babae ang laban, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mapasakamay ni Wenwu ang mga rings, natalo siya sa isang labanan. Nang umatake ang rings, nagawa ni Ying Li na kontrolin ang mga ito at ginamit ang mahika ng mga bagay upang itaboy palayo ang kanyang kalaban. Sa isang kabalintunaan ng kapalaran, ang dalawang mandirigma ay kalaunang umibig sa isa't isa at nagkaroon ng 2 anak na lalaki at babae. Ikinwento ni Ying Li kay Shang-Chi, ang kanyang panganay na anak, na sa lugar na kanyang pinanggalingan, ang mga tao ay pinapalakas ng mahika ng dakilang tagapagtanggol na nag-aanyong isang dragon. Nang umalis siya sa talo, nawala ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit nanatili siyang isang mahusay na mandirigma. Ibinigay niya kay Xiong ang isang kwintas at sinabi na kung sakaling maramdaman niyang siya ay naliligaw, tutulungan siya ng batong iyon na mahanap ang daan pauwi. Halos 20 years na ang lumipas, at nagising si Sean para sa panibagong araw ng trabaho. Sa tabi ng kanyang kama ay may isang postcard na may guhit na dragon sa likod. Ang address ng nagpadala ay mula sa Macau, China, at ang binata ay kasalukuyang nakatira sa San Francisco. Si Shang-Chi ay nagtatrabaho bilang valet sa isang hotel kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Katie. Mahilig siya sa karera ng mga sasakyan at sinasamantala ang bawat pagkakataon para makasakay. Bagamat iniisip ni Shang-Chi na masamang ideya ito, nagpasya pa rin siyang samahan siya sa pakikipagsapalarang iyon.
Sa gabi, lumabas sila kasama ang ilang kaibigan at ikinwento kay John kung paano niya nakilala si Sue, ang kanyang kasintahan. Nagkakilala ang tatlo noong high school, at si Sue lamang ang may matatag na karera. Bagamat nakapagtapos ng kolehiyo si Katie at mahusay si Shang-Chi sa 4 na wika, masaya sila sa kanilang trabaho bilang mga valet. Pagkatapos ng hapunan, binalikan nila ang mga sinabi ni Sue at napaisip kung dapat na ba silang maging mas responsable. Gayunman, napagpasyahan nilang ipagpaliban muna iyon at gugulin na lamang ang gabi sa pag-inom sa isang karaoke bar. Kinaumagahan, pumunta si Sean sa bahay ng pamilya ni Katie upang sabay silang pumasok sa trabaho. Habang naghahanda ang dalaga, inanyayahan si Sean ni Mrs. Chen na mag-almusal kasama nila. Samantala, sabik na sabik ang lola ni Katie na magpakasal na ang dalawa, ngunit ipinaliwanag ni Sean na magkaibigan lamang sila. Sa bus papunta sa trabaho, may isang lalaking lumapit at inutusan si Sean na ibigay ang kanyang kwintas. Umiwas ang binata at naglakad palayo, ngunit hinarang naman siya ng 2 pang lalaki. Sinubukang makialam ni Katie, ngunit nauwi ito sa pagkakabugbog ng kanyang ulo sa bintana. Nang makita ni Sean na nasaktan ang kanyang kaibigan, nag-alab ang kanyang galit at hinarap niya ang lalaking umatake sa kanya. Sa isang suntok lamang, napabagsak niya ito, at kinailangan niyang labanan ang 2 pang lalaki na patuloy na tinatangkang agawin ang kanyang kwintas. Doon nabigla si Katie. Mahigit 10 years na silang magkaibigan ni Sean, ngunit hindi niya kailanman inakalang isa pala itong bihasa sa martial arts. Matapos matalo ang mga kasamahan, pumasok sa eksena si Razor. Naputol na ang isa nitong kamay at napalitan ng isang napakatalam na espada na ginamit niya upang salakayin si Sean. Nagawa ng binata na iwasan ang mga atake ng kalaban, ngunit kapalit nito ay unti-unting nasisira ang boss. Sa bawat mintis ng suntok, may bahagi ng sasakyan na napuputol, at ang unang nasira ay ang mga preno. Habang rumaragasa ang bus sa lungsod, nagpatuloy ang laban at nawalan ng malay ang driver matapos tumama ang ulo nito sa manibela. Dahil dito, napilitan si Shang-Chi na umupo sa manibela at siya mismo ang magmaneho, kahit patuloy pa rin siyang inaatake habang pilit na iniiwasan ang isang aksidente sa kalsada. Nang muntik na siyang mapahamak, dumating si Katie upang iligtas siya at hinampos si Razor sa ulo gamit ang isang fire extinguisher. Siya ang humawak ng manibela habang ipinagpatuloy ng kanyang kaibigan ang laban. Naisipan ni Shang-Chi na pinan ang mga kalaban papunta sa ikalawang bahagi ng bus, na halos humihiwalay na sa unahan. Para magawa ito, inutusan niya si Katie na kumanan kapag ibinigay niya ang senadoryas. Ginamit ng binata ang kanyang mga suntok upang itulak ang mga bandido patungo sa ikalawang bahagi at inutusan ang mga pasahero na tumakbo papunta sa unahan. Sa sandaling iyon, hinailan niya ang lubid na nagsisilbing hudyat sa driver para huminto ang bus, at naunawaan ni Katie na ito na ang senadoryas para lumiko. Yumapekto ang plano at nagawang pabagsakin ni Sean si Razor. Ang problema na lamang ngayon ay kung paano ihihinto ang bus bago ito tuluyang dumiretso sa dagat na nasa unahan. Sadyang ibinangga ni Katie ang bus sa mga nakaparadang sasakyan, at dahil sa lakas ng impact, unti-unting huminto ang sasakyan. Sa kabila ng matinding aksidente, nakalabas ang lahat ng pasahero ng walang malubhang pinsala. Doon napagtanto ni Shang-Chi na ninakaw ang kanyang kwintas. Ilang segundo bago siya tumilapon sa kalsada kasama ang hulihang bahagi ng bus, nagawa ni Razor na agawin agad ang hiyas. Agad na tumakbo si Shang-Chi pabalik sa kanyang apartment at nagsimulang mag-impake upang pumunta sa Macau, kung saan pinaniniwala ang naroon ang kanyang kapatid na babae. Dahil hinahabol ng mga lalaking iyon ang kanyang kwintas, malinaw na ngayon ay susunod sila sa hiyas na nasa kay Xialing. Galit na humingi ng paliwanag si Katie tungkol sa nangyari, at sinabi ni Sean na ang mga lalaking umatake sa kanila sa bus ay ipinadala ng kanyang ama. Natatakot ang binata na mapahamak ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang pumunta sa China. Sinabi naman ni Katie na sasamahan niya ang kanyang kaibigan sa biyahe. Noong bata pa siya, matapos mamatay si Ying Li, sinimulan ni Wenwo ang pagsasanay kay Shang-Chi mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito. Kinailangan niyang matutunan ang lahat ng posibleng paraan upang pumatay ng isang tao. Si Xialing, bilang isang babae, ay ipinagbawal na magsanay, kaya palihim siyang nag-practice ng martial arts habang pinapanood ang kanyang kapatid. Sa edad na 14, isa ng ganap na bihasa si Sean at ipinadala ng kanyang ama sa kanyang unang misyon. Ngunit hindi niya nagawang patayin ang lalaking pumatay sa kanyang ina, kaya nagpasya siyang tumakas. Simula noon, hindi na niya muling nakita ang kanyang ama at kapatid. Pagdating nila sa ibinigay na address, sinalubong sila ng isang security guard na naghatid sa kanila sa isang club.
Doon, nakilala nila ang isang binatang nagsabing isa na siyang malaking tagahanga matapos mapanood ang kuhan ng nangyari sa tren. Dinala ni John si Sean sa isang fighting ring kung saan nagdudulo si Wong laban sa isang berdeng halimaw na kilala bilang Abomination. Nang sumugod ang nilalang upang atakihin ang salamangkero, nagbukas si Wong ng isang portal, dahilan upang masuntok ng Abomination ang sarili nitong mukha. Sa ganitong paraan, nanalo siya sa laban. Sa nakita niyang kalupitan, sinabi ni Shang-Chi na hindi siya lalaban, ngunit nagbago ang kanyang isip nang ibunyag ni John na ang mananalo ay tatanggap ng malaking gantimpalang pera. Ngunit pagpasok niya sa ring, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nadiskubre niyang ang kanyang makakalaban ay ang sarili niyang kapatid. Buong galit siyang inatake ng dalaga, at halos hindi makaiwas si Shang-Chi sa sunod-sunod na mga suntok. Alam niyang puno ng hinanakit si Xialing dahil sa kanyang pag-iwan, kaya sinubukan niya itong pakalmayan. Gayunman, tumigil lamang siya sa pag-atake nang malaman kung bakit nagpunta roon ang kanyang kapatid, at kahit ganoon, umalis lang siya sa ring matapos niya itong pabagsakin at mawalan ng malay. Ilang minuto ang lumipas, habang bumabawi si Shang-Chi, nalaman niyang ang kanyang kapatid pala ang may-ari ng club. Naalala ng dalaga na bago umalis ang kanyang kapatid, nangako itong babalik sa loob ng 3 days, ngunit hindi iyon nangyari. Tinanong ni Sean kung bakit siya pinadalhan ni Xialing ng postcard, ngunit tiniyak ng dalaga na wala siyang ipinadala sa kanya. Bigla na lamang sinalakay ang club, at tumakas ang dalaga sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan, iniwan sina Sean at Katie. Binabasag ng binata ang salamin at tumakas sila sa gilid ng gusali. Hindi nagtagal, dumating ang mga sundalo ni Wenwu, at nagpasya si Sean na manatili at harapin sila habang tumatakbo si Katie patungo sa elevator. Kinailangan ng binata na makipaglaban sa mahuhusay na mandirigma habang nakakapit sa mga halijing kawayan, ngunit sa huli ay natambush siya at nahulog ng ilang palapag. Samantala, natagpuan ng isa sa mga lalaki si Katie at sinubukang patayin siya. Habang umiiwas sa mga atake, naipit ang dalaga sa isa sa mga haligi, at kinailangan ni Shang-Chi na tumakbo upang iligtas siya habang malapit ng mabali ang kawayan. Habang papunta siya roon, napatumba niya ang ilang soul soldiers at sa wakas ay nagawang mahawakan ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, ginamitan siya ng isa sa mga kalaban ng baton upang siya'y makuryent, at aksidente niyang nabitawan ang kamay ni Katie habang sila'y nahuhulog. Sa kabutihang palad, nasadyap siya ni Xialing na biglang lumitaw upang tulungan ang kanyang kapatid. Magkasama nilang nilipol ang lahat ng kanilang mga kaaway, at nang akala nila'y tapos na ang labanan, lumitaw ang Death Dealer at inagaw ang kwintas ng dalaga. Hinabol siya ni Shang-Chi at nagawang pabagsakin ang ninja bago pa ito makatakas. Nagpalitan sila ng ilang suntok, at nakuha ng binata ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Habang inaalala niya ang lahat ng masasamang karanasang dinanas niya sa taong iyon na dati niyang tagapagsanay, nagpasya si Shang-Chi na patayin siya, ngunit napigilan siya ng kanyang ama na dumating sa tamang oras. Gayunpaman, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagmamalaki sa ipinakita ng kanyang anak at sinabing matagal niya itong namiss. Isinakay sina Katie at ang magkapatid sa isang helicopter at dinala sa tagwan ni Wenwu. Masiglang inanunsyo ng lalaki ang pagbabalik ng kanyang anak. Si Xialing, gaya ng dati, ay binaliwala ng kanyang ama, na inutusan ang mga gwardya na dalhin ang mga babae sa silid na kanilang tutuluyan. Samantala, bumisita si Shang-Chi sa silid kung saan siya dati nagsasanay at naalala niya ang mga panahong duguan ang kanyang mga kamao sa kakasuntok sa kahoy. Habang nagkakainan, tinanong niya kung paano siya natagpuan ng kanyang ama, at inamin ni Wenwu na sa buong panahong iyon ay alam na niya kung nasaan sina Shang-Chi at Xialing. Sinubukan ng lalaki na kumbansihin ang kanyang anak na pumalit at mamuno sa kanyang tabi, ngunit tumanggi ang binata. Sa sandaling iyon, inalala ni Wenwu ang unang pagkikita nila ni Ying Li at kung paanong nagbago ang lahat ng pananaw niya sa mundo. Ginaising ng babae ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na umiiral.
Isinuko ni Yingli ang lahat upang makasama ang lalaking mahal niya, at kalaunan ay ginawa rin niya ang lahat para sa kanya. Magkasama nilang binuo ang isang magandang pamilya at namuhay ng masaya. Pagkamatay ng kanyang asawa, matagal na panahon na nakaramdam ng matinding kawalan si Wenwo, ngunit ngayon ay naniniwala siyang may paraan upang maitama ang lahat. Nang tumakas ang kanyang mga anak, ibinuhos ng lalaki ang sarili sa pag-aaral at sinaliksik ang lahat tungkol sa nayon ng talo. Dito niya natuklasan ang pag-iral ng isang tarangkahan na nakabaon sa mga bundok at iginiit niyang si Yingli ay nakakulong doon, naghihintay na mailigtas. Alam niya ito dahil kamakailan lamang ay kinausap siya ng babae at humingi ng tulong upang mailigtas mula sa sarili niyang mga kababayan. Ikinwento ng lalaki na matapos silang ikasal, nais ni Yingli na manirahan sila sa talo. Humingi siya ng pahintulot sa mga nakatatanda, ngunit tumanggi ang mga ito at sinabing hindi karapat-dapat si Wenwo na manirahan doon. Dahil dito, naniniwala siya na ang kanyang asawa ay ikinulong at pinarurusahan dahil sa pagtalikod sa kanyang mga tao. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, kinuha ni Wenwo ang mga palamuting ibinigay ng kanyang asawa sa kanilang mga anak at inilagay ang mga ito sa isang fountain, sa mismong mga mata ng dragon. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga bato at nagsimulang umagos ang tubig mula sa rebulto, na bumuo ng isang parang labirinto. Sinabi ni Wenwo na ang daan patungong talo ay pinoprotektahan ng isang buhay na labirinto, ngunit may isang direktang daan sa loob ng kagubatan na nagbubukas lamang isang beses sa isang taon. Para makatawid doon, kailangang alam ang tamang ruta at ang eksaktong oras ng pagbubukas nito. At ngayon, alam na ni Wenwo ang lahat ng kailangan niya. Sa loob ng 3 days, balak niyang salakayin ang talo at iligtas ang kanyang asawa. Upang magawa ito, handa siyang wasakin ang buong nayon. Sinubukan ni Sean na kausapin ng mahinahon ang kanyang ama at ipakita kung gaano ka-absurdo ang planong ito. Ngunit bigla siyang inatake, at ganoon din ang sinapit ng kanyang kapatid habang sinusubukan siyang tulungan. Inutusan ni Wenwo ang kanyang mga gwardya na arestuhin sila, at pagdating nila sa kulungan, pilit na inuunawan ni Katie ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Shang-Chi na kailangan nilang makarating sa talo bago ang kanyang ama, kung hindi ay wawasakin nito ang lahat ng natitira sa pamilya ng kanyang ina. May narinig silang kakaibang ingay mula sa katabing selda at nilapitan nila ito upang alamin kung ano iyon. Doon nila nakilala si Trevor Slattery, isang aktor mula sa Liverpool. Biglang lumitaw si Morris, at ipinaliwanag ni Trevor na ang munting nilalang ay lumaki kasama ng ina ni Shang-Chi sa talo. Sinabi ng binata na kailangan niyang makarating sa nayon, at iginiit ng maliit na halimaw na kaya niya silang gabayan sa pamamagitan ng Forest Labyrinth. Nang marinig ito, binasag ni Xialing ang pader at sinabi sa kanila na may sistema ng mga lagusan ang kanyang ama sa buong complex, kaya siya nakatakas noong una. Pagdating sa garahe, si Katie ang humawak ng manibela at kinailangang tumakas mula sa mga gwardya. Lumawit sa bintana ang magkapatid upang pabagsakin ang mga humahabol, at nagawang hulihin ni Sean ang isa sa kanila. Ginamit ng grupo ang fingerprint ng gwardya upang mabuksan ang gate at makalabas, saka isinara ang labasan upang walang makasunod sa kanila. Pagdating nila sa kagubatan, ibinigay ni Morris ang mga direksyon at binilisan ni Katie ang takbo ng sasakyan habang nagsasara ang mga puno sa likuran nila. Sa kabutihang palad, mahusay siyang getaway driver at nakatawid sila bago tuluyang lumunin ng mga puno ang sasakyan. Ngayon, ang kailangan na lamang nilang tawirin ay ang talon upang marating ang lagusan na direktang patungo sa isla. Nagulat ang lahat nang makita nila ang isang lugar na tila hinango mula sa isang fairy tale, kung saan naninirahan ang mga nagliliyab na ibon at mga siyam ang buntot na fox. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Morris ang ilan sa kanyang mga kaibigan, kaya napilitang biglang prom-ino si Katie. Habang nabibighani siya sa kagandahang nasa paligid, muntik na niyang masagasaan ang isang kilin, isang nilalang na may katawan ng kabayo at ulo ng dragon. Matapos ang ilang minutong biyahe, nakaharap din nila ang mga taga-nayon na binabantayan ng malalaking leon. Bumaba ang magkapatid sa sasakyan at nagpakilalang sila ang anak ni Yingli. Ngunit inutusan sila ni Guangbo na umalis, at naghanda ang kanyang hukbo na salakayin sila, bago rin bumalik sa kani-kanilang pwesto. Nang lumitaw si Yingnan, nakilala ng babae, na kapatid ni Yingli, ang kanyang mga pamangkin. Ipinaalam ni Shang-Chi sa kanila na wala silang gaanong oras dahil balak ng kanyang ama na salakayin ang talo sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Yingnan na ang kanyang mga tao ang responsable sa pagbabantay sa Dark Gate, at ang misyon nila ay protektahan ang mga tao mula sa lahat ng kasamaan na nakakulong sa likod nito. Ibinunyag ni Xialing na balak buksan ng kanilang ama ang pintuan dahil naniniwala siyang nakakulong ang kanyang asawa sa loob.
Ikinwento ng babae na libu-libong taon na ang nakalipas, namuhay ang kanilang mga tao sa kapayapaan at kasaganaan hanggang sa dumating ang pag-atake ng Dweller in Darkness. Dumating ang nilalang kasama ang kanyang hukbo, nilamon ang lahat ng kaluluwa sa daan nito, at sa bawat pagkawasak, lalo silang lumakas. Kaya nagsama-sama ang pinakamalalakas na mandirigman ng talo upang labanan ang kanilang mga kalaban, ngunit kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi sapat, laban sa mga halimaw na iyon. Sa gitna ng labanan, lumitaw ang Great Protector at sama-sama nilang nakulong ang Dweller in Darkness at ang kanyang hukbo sa likod ng Dark Gate. Mula noon, binantayan ng mga tao ng talo ang pintuan. Gumagawa sila ng mga bagong sandata mula sa Dragon Scales habang naghahanda para sa darating na digmaan. Sinabi ni Yingnan na hindi si Wenwo ang unang nagtangkang buksan ang Dark Gate. Sa lahat ng sumubok bago siya, nabigo silang lahat, at ang pinaka-interesante, may isang katangian silang lahat. Tinukso sila ng isang tinig mula sa kabilang panig na nangako sa kanila ng katuparan ng kanilang pinakamalaking ninanais. Tinawag din si Katie upang ipagtanggol ang nayon at kailangang magsanay gamit ang bow at arrow upang maging handa sa labanan. Habang bumibisita sa puntod ng kanilang ina, natanggap ng magkapatid ang kanilang warrior uniforms. Pagkatapos, nagpunta si Xialing upang sanayin ang martial arts style na siya mismo ang nakabuo habang pinapanood ang pagsasanay ng kanyang kapatid. Si Shang-Chi naman ay lumapit sa kanyang tiyahin at humiling na turuan siya ng fighting technique ng kanyang ina, dahil siya lamang ang nakatalo sa kanyang ama. Ipinakita ng babae kung paano magsimula, at agad na naintindihan ni Shang-Chi ang teknik. Sinubukan niyang talunin ang kanyang tiyahin gamit ang fighting style na natutunan niya mula sa kanyang ama, ngunit madali siyang natalo. Noong gabing iyon, naalala niya ang mga itinuro ng kanyang ina at napagtanto na kailangan niyang gamitin ang teknik na iyon kung nais niyang magkaroon ng pagkakataon na iligtas ang nayon. Naalala ng binata na isang gabi habang nagsasanay sila, may mga lalaking dumating upang maghayganti kay Wenwo. Sinubukan ni Ying Li na kumbansihin silang umalis at sinabi na ang kanyang asawa ay nagbago na, ngunit hindi sila pinaniwala at iginiit ang kanilang paghihiganti. Hiniling ni Ying Li sa kanyang mga anak na magtago sa bahay at siya ay naghanda upang labanan ang mga lalaki. Isa siyang mahusay na mandirigma at tiwala na kaya niyang talunin sila, ngunit dumating ang mga bagong kasamahan ng kalaban, at nakita ni Sean ang kanyang ina na binugbog hanggang sa mamatay. Pagbalik ni Wenwu sa bahay, natagpuan niya ang katawan ng kanyang asawa sa sahig at nagpa siya na isuot muli ang rings upang maghayganti. Dinala niya ang kanyang anak sa isang bar kung saan nagtipon ang karamihan sa mga duwag. Nakilala ng binata ang mga lalaki na naroon noong araw ng pagkamatay ng kanyang ina, at ginawa na lang ni Wenwo ang natitirang gawain. Naparalisa si Shang-Chi sa takot ng masaksihan ang ganitong kalupitan, ngunit natutunan niyang gawin ang parehong taktika tulad ng kanyang ama. Sa mga sumunod na taon, nang matagpuan ni Wenwo ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa, ipinadala niya ang binata upang alisin ito sa gabi. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Shang-Chi kay Katie na nagsinungaling siya. Sinabi niya na hindi niya natapos ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama kaya tumakas siya, pero ang totoo, pinatay niya ang lalaki at nagsisi siya kaya nagdesisyon siyang maglaho at magsimula ng bagong buhay. Sinusubukan ni Katie na aliwin ang kanyang kaibigan, at sinabi ni Shang-Chi na balak na niyang alisin ang kanyang ama. Ayon sa kanya, si Wenwo ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ina at hindi niya maaaring hayaang sirain ng lalaki ang tahanan nito sa araw ng pagbubukas ng The Passage. Naghahanda ang mga mandirigma ng talo para sa labanan, pero hindi pinapayagan ni Guangbo si Katie na gamitin ang pana at palaso dahil sabi niya ay hindi pa siya handa. Ilang minuto lang, dumating si Wenwo kasama ang kanyang mga tauhan at sinubukan ni Yingnan na kumbansihin siya na ang kanyang asawa ay hindi kailanman nakulong sa nayon. Wala itong epekto, at nagsimula ang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa gitna ng labanan, nakita ni Shang-Chi ang kanyang ama na papalapit sa puntod ng kanyang ina at siya ay sumunod. Ginamit ng bata ang kanyang baston na gawa sa Dragon Scales para atakihin siya, pero natambush siya sa huli. Sinisi siya ng kanyang ama dahil tumayo at nanood lamang habang inaatake ang kanyang ina, pero bata pa si Sean noon at wala siyang magawa. Nagpapatuloy ang mga atake at kailangang gamitin ng bata ang kanyang baston upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga singsing.
Galit na galit, ibinuhos ni Shang-Chi ang lahat ng kanyang puot para atakihin ang kanyang ama at nagawa niyang patamba ito. Nang harapin siya ni Sean at sabihin na kasalanan niya ang pagkamatay ng kanyang ina, napuno si Wenwu ng puot at ginamit ang kanyang mga singsing para magsagawa ng mabagsik na atake na nagtulak sa bata sa ilog. Habang nakatingin siya sa tarangkahan, narinig niya ang boses ng kanyang asawa at lumipad siya para iligtas ito. Ginamit ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas para suntukin ang mga scales sa pagtatangkang palayain ang kanyang minamahal. Lumabas ang mga madilim na nilalang at sumalakay sa battlefield, kinukuha ang mga kaluluwa ng mga mandirigma. Nakita ang kanilang mga kasamahan na pinapatay ng mga halimaw, nagpa siya ang mga mandirigma ni Wenwu na makipagsundo sa mga tao ng talo upang sirain ang mga nilalang. Ang layunin ng mga halimaw ay magnakaw ng kaluluwa upang pakainin ang Dweller in Darkness. Kapag naging malakas ito, magagawang basagin ang gate at lahat ng sangkatauhan ay mapanganib. Nauunawaan na lumalala ang sitwasyon, nagdesisyon si Katie na tumulong kahit sinabi ni Guangbo na hindi pa siya handa. Sa ilalim ng lawa, nagising si Shang-Chi at nagulat sa presensya ng isang dragon. Lumitaw ang dakilang tagapangalaga at nilamon ang karamihan ng kalaban na sumisipsip ng kaluluwa. Ginamit ng mga mandirigma ang mga sandatang gawa sa dragon scales para sirain ang natitirang kalaban, pero marami ang nawala sa proseso. Upang maiwasang makalaya ang malaking banta, hinabol ni Sean ang kanyang ama at sinubukang kumbansihin siya na ang kanyang ina ay hindi nakakulong sa loob. Gayunpaman, determinado ang lalaki na pabagsakin ang tarangkahan at kailangang gamitin ng bata ang estilo ng pakikipaglaban na natutunan niya mula sa kanyang ina para pigilan siya. Get out of my way, boy. Nagdesisyon si Wenwu na gamitin ang mga rings para atakihin ang kanyang anak, pero nagawa ng binata na kontrolin ang mga ito at ginamit ang mga singsing para harangin ang mga atake ng kanyang ama. Sa gitna ng laban, nagawa ni Shang-Chi na makuha ang lahat ng rings, pero sa halip na gamitin ito para sirain ang kanyang kalaban, itinapon niya ang mga hiyas sa lupa. Paalala niya kay Wenwu na buhay pa rin ang kanyang pamilya at hinihiling niya na itigil na ang kahangalan niyang misyon at tanggapin na wala na ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, pumutok mula sa tarangkahan ang isang demonyong nilalang at nakalabas. Inatake ng halimaw si Sean, pero ginamit ni Wenwu ang kanyang mga rings para iligtas siya. Matapos makuha, ibinigay ni Wenwu ang mga hiyas sa kanyang anak at naubos ang kanyang kaluluwa. Nang malapit na siyang atakihin, lumitaw ang dakilang tagapangalaga at itinulak ang masamang octopus palayo. Humayo ang nilalang at lumipad papunta sa nayon. Sumama si Sean sa kanyang kapatid at sumakay sa dragon, na ginamit ang agos ng tubig para dakpin muli ang demonyo. Gayunpaman, sa pagkain ng bagong mga kaluluwa, naging mas malakas ang nilalang at nakalabas muli. Hinawakan nito ang dragon at sinimulang sipsipin ang kaluluwa nito. Nagplano si Guangbo na barilin ang halimaw sa lalamunan, pero agad siyang inatake at nakuha ang kanyang kaluluwa. Habang sinisipsip ng halimaw ang kaluluwa ng dakilang tagapangalaga, kinuha ng nilalang si Xiaoling at kailangan gamitin ni Sean ang kanyang rings para iligtas siya. Nang malapit na ng demonic octopus na makuha ang kaluluwa ng dragon na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, nagtapon si Katie ng palaso at tumama sa leeg nito. Bumalik ang dragon sa tubig at muling nakulong ang kalaban. Ginamit ni Sean ang pagkakataon at inatake ang halimaw gamit ang kanyang rings, at sa bagong lakas niya, pinasabog ang dibdib ng nilalang at nawasak ang buong hukbo nito.
Pagbalik sa nayon, nalungkot ang bata nang makita ang mga bangkay na nakalat sa paligid, pero nakahinga siya nang malaman na ligtas ang kanyang kaibigan. Gabing iyon, nagbigay ang mga nakaligtas ng magandang parangal sa lahat ng nagbuwis ng buhay para protektahan ang nayon. Ilang sandali matapos iyon, nagkita muli sina Sean at Katie sa kanilang ilang kaibigan at ikinwento ang mga hamon na kanilang hinarap sa talo. Siyempre, hindi naniwala sina Sue at John hanggang lumitaw si Wong sa gitna ng restaurant sa pamamagitan ng isang portal at sinabing samahan siya ng dalawa. Nagpaalam sila sa kanilang mga kaibigan at sinundan ang sorcerer, naiwan ang lahat ng customer sa establishmento na hindi maintindihan ang nangyayari. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si J. Mark Opiada, Judith Aguirre, Reynan Pasahol, Jamil Pagalanan, Tiffany Abelino, Bots TV from Qatar, Ellen A. Susana from Davao, Jerry Rock and Roll from Las Piñas City, Juan Tamadricap from Mindanao, at Reyna May Dabalos from Taguig City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.